Good morning, sir. As of 11 o'clock, Sunday, August 6. Andito po kami sa swing side ng condo. Ito po yung ginagawa namin bakod. Simula kami dito sa tapat ng Honeymoon Cottage. Ito po yung isang pinto. Ito na lang ang bubuksan namin. JR, pakibuksan to. Pakibuksan to isang pinto. Buksan mo ganun. Tapos yung isa, itapat mo, i-close natin yan. Ayan. Yung isang pinto po, maging steady close siya. Ayan po. Itapat nyo nga. No, JR, itapat nyo nga ito dyan. Dito ka banda. Bali, magiging tatlong cyclone wire po ang ilalagay natin. Tapat mo banda dyan. Ayan. So yan, ilalagay pa namin sa taas. Itataas lang namin yung ilaw. Kasi sa lugar na to, banda doon, mababa pa po siya. Ayan na. So makakaakyat pa ang tao dyan. Pero pagdating dito, mataas na po. Hindi na sila makakaakyat. Dito naman po sa condo 3. Dito po ako sa condo 3. Hello, good morning. Come over here. Siya na po yung pintuan. Ayan, nakaangat na yung salamin. Alam, nag-report sa akin. Mabuti nakita namin kahapon. Ayan po. Kailangan ayusin ang sliding door. Isa pang problema po nila, hindi na daw ito na ilalak. Kaya napasok. So, kailangan pong palitan yung susi. Siya na daw po unlock yan. Ayan po, nakapagkabit na si mama ng CCTV camera. Bali 8 unit daw po yan sa mga rooms. Yep. At dito po sa gata ng How many? One pack. gutter po siya dito sa merong ports, pinaka ports. Ayun po, sira na. Butas na po siya. Ayun. Yep. Thank you, Era. Dito po ako sa tapat ng exit ng Honeymoon Cottage. Dito po yung may propose pa kaming lagyan. Kasi po, yung lugar na ito ay napakababa. Ayun po. Almost 1.20 meters lang. So, wala pang 4 feet yung taas niya. Dito banda, mataas na. Pero dito po, mababa pa siya. Kaya, kung aakyat po, makakaakyat diyan ang magnanakaw. So, lalagyan po namin dito sa may hagdan. Taas ng grill.
hanggang dito po sa unang, kahit hanggang sa unang span lang, kasi pwede siyang dumaan doon sa may hagdan, tapos dito siya aakyat sa lugar na to. Ito na po yung sinasabi mong nagulungan, pinaakyat ko na. Ito yung isa po, lalagay ko sa lugar na to. Ilalagay ko po dito kasi ito yung part na mababa, so ilalagay ko siya dito sa lugar na to, dito. Tapos dito po magkakaroon ng pintuan sa lugar na to hanggang dito sa may isang ispanon. Ito po yung side sa tapat ng stair sa tapat ng Pine House 1. Ayan po. Dito naman po sa may kulungan ng manok sa tapat ng budiga to. Itong isang ito po na fabricated barbed wire fence natin, isang ilalagay ko dito sa tapat na ito po ng kawayan, at mayroon pang isa doon, idudugtong ko hanggang dito para masarap po. At dito ulit tayo magkaroon ng isang pintuang bakal. Ganun din po dito sa palabas papuntang coffee farm. Maglalagay po tayo dito ng isang pintuan sa lugar na to. Dito. Mayroon pa akong isa pang cyclone wire doon, kukunin ko rin yun. At yung mga barbed wire na yun ang gagamitin namin sa ilalim ng railings ito sa pababa. Diyan po railings, punta doon kasi makakasuot dyan ng tao. Yung isang kukunin ko doon, yun ang ilalagay ko po dito, dudugtong ko dito papunta dito. Kung gusto niyo naman po sir, pansamantala wala pa naman tayong gagamitan ng gate na to, pwede siyang itayo ko dito mula po dito sa poste na to ng railings, mula po dito sa poste ng railings, aabot na po yun hanggang dito. Malaki lang pero magagamit natin habang hindi pa siya ginagamit. Mapinturahan na rin para ma-preserve natin yung bakal kasi pulos kalawang na. Mapinturahan na kahit na ayan po, sayang naman, magkakainin lang siya ng pintura.